bawat isa. Tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay umawit ng pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Awitin natin, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. In every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your fire. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. In every day I go to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer. I need your power, renew. Nothing compared to this place where I can see your face to face. I worship you, Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I need your power, renew. Nothing compared to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. Minsan pa, sa chorus po. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I need your power, renew. Nothing compared to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you, spirit and in truth. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Patuloy po namin ninanasa ang patuloy ninyong pangunguna, ang pagsama po ng inyong banal na Espiritu, ang patuloy niyo po na patuloy na ibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pangunahan niyo po kami, O Diyos, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Tulungan niyo kami, makuha po namin yung mensahe po ninyo para po sa amin ngayong umaga. Ang bawat nakikinig, O Diyos, makikinig pa at makakapanood pa, Panginoon, ay pagpalain niyo po right now sa pangalan ng Panginoong Hesus. In the name of Jesus, anuman yung mga pasanin, mga dalahin, pinagdadaanan o sitwasyon, itinitiwala po namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ng Panginoon. Magandang gabi po, umaga sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang pag-aaralan po natin ay fully committed. Patuloy na panguna. Pagtiwala at paglalagak ng buong buo sa Panginoon. Sa Ikalawang Kronika, chapter 16, verse Ikalawang Kronika, chapter 16, verse 9. Sabi po dito,
The eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those hearts are fully committed to Him. Again, sabi po rito sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9, the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those hearts are fully committed to Him. Ating pong paksa ay fully committed, no? Pagtatalaga sa Panginoon, no? Napakaganda po ng mensahe ng talata. Ang nalagay po dito, ang Diyos ay laging nakatingin, no? Ang Diyos ay laging nakamasid para palakasin yung mga taong tapat, yung mga taong nagtitiwala talaga sa Kanya. Yun po yung sabi po nung talata, ano? Na ang Diyos palagi siyang nakatingin. Anumang sitwasyon, anumang panahon, ang Diyos lagi siyang nakamasid. Lagi siyang nakatingin, lagi niyang hinahanap yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya para palakasin. No? Ang senaryo pong ito ay, tingnan po natin, basahin po natin sa verse 8. Sa chapter 16, verse 9. Verse 7, nang panahong yaon ay naparoon kay Asa na hari ng Huda si Hanani na taga-kita at nagsabi sa kaniya, sapagkat ikaw ay nagtiwala sa hari sa Syria at hindi ka nagtiwala sa Panginoon mong Diyos, kaya't ang hukbo ng hari sa Syria ay nagtanan sa iyong kamay. 8, hindi ba ang mga taga-Ethiopia at ang mga Lumim ay makapal na hukbo na may mga karo at mga ngabayo na totoong marami. Gayunman, sapagkat ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, ibinigay sila sa iyong kamay. Verse 9, sapagkat ang mata ng Panginoon. So, makita po natin dito, meron silang digmaan na kanilang kakaharapin. Meron silang isang malaking suliranin. Tapos, ang mabigat po dito, yun ay bunga ng sarili nilang gawa, no? Yung kanilang nararanasan na yon ay dahil doon sa pagtitiwala nila, sa mga pag-alis ng tiwala nila sa Panginoon at pagbaling ng tiwala nila sa ibang tao. Kaya ang nangyari, meron sila ngayong kinakaharap na malaking pagsubok, no? Meron silang digmaan. Pero ganun pa man yung nangyari, ang sabi ng verse 9, kahit na dinidigma sila, kahit na may problema silang malaki dahil doon sa kanilang kasalanan, dahil doon sa kanilang pagkakamali, pero still ang Diyos ay nakatingin, naghahanap ng mga taong tapat sa Kanya, yung mga taong committed sa Kanya para Kanyang tulungan. Sa panahon ng anumang sitwasyon, problema, anumang bagay na ating nararanasan o anuman ang ating hinaharap, manatili po tayong tapat sa Panginoon. Manatili tayong committed. Napakaganda po rito, no? Ang Diyos ay laging nakatingin. Ang Diyos ay laging naghahanap. Ang hinahanap daw niya ay sino po? Yung mga taong tapat. Yung mga taong committed. Para alin po? Para Kanyang tulungan. Saan? Ang sitwasyon po na ito ay meron silang problema. At ang sabi sa verse 9, ang Diyos ay laging nakatingin. Ang Diyos ay laging naghahanap para sa mga taong tapat upang Kanyang tulungan. Amen. Napakagandang bagay po nito na maunawaan po natin na napakahalaga ng pagiging committed. Yung katalagahan natin sa Panginoon. yung pagbibigay ng sarili sa Panginoon, yung katapatan natin sa Panginoon, na kahit na anong sitwasyon, na kahit na anong pagdaanan ko, magtatapat ka pa rin sa Panginoon. Why? Na doon ang tulong ng Panginoon. Napakagandang bagay po noon. Kaya sabi doon, sa verse 9, sabi doon, sa verse 7, ikaw ay nagtiwala sa hari sa Syria at hindi nagtiwala sa Panginoon mong Diyos.
ang isang malaking nilang pagkakamali na nagawa ay ilagak nila ang tiwala sa ibang bagay at alisin sa Panginoon. Yung kanilang tiwala ay itinalaga nila sa hari ng Syria at hindi yung tiwala nila sa Panginoon ay ibinaling nila sa hari ng Syria. Kaya still, meron sila ngayong nararanasan na mga pagsubok, meron silang nararanasan na mga pakikipagdigma. Yun ay bunga ng pagtitiwala nila sa hari ng Syria at pag-alis ng tiwala sa Panginoon. Kaya nung dumating na yung digmaan na yan, dumating yung suliranin na yan, kahit na nasa gitna tayo ng anumang sitwasyon, ang Panginoon, ang hinahanap niya yung mga taong tapat upang kanyang tulungan. Mga kapatid, number 1, sometimes may mga nangyayari o sometimes na nawawala yung mga sitwasyon natin ay nagiging bunga nung pag-alis natin ng tiwala sa Panginoon. Ang isang lesson na makikita natin dito, yung digmaan na kanilang sinusuong ay bunga ng kanilang ginawa. Ano po 'yon? Yung pag-alis ng tiwala sa Panginoon at nagtiwala sila. Yung paglalagak natin ng tiwala sa iba, yung pag-alis natin ng tiwala sa Panginoon at paglalagak natin sa ibang ng tiwala natin, yun ay nagdadala sa atin ng isang sitwasyon. Ang nagiging bunga nun ay dinadala tayo minsan sa iba't ibang sitwasyon. Kagaya nito, digmaan ng kanilang naranasan sa atin, pwedeng problema, pwedeng alalahanin o anumang mga bagay na bunga yon ng ating mga pagtitiwala sa iba. So meron tayong mga ginagawa o meron tayong mga sitwasyon, yun ay bunga ng ating pagtitiwala sa iba. Iniaalis natin yung tiwala natin sa Panginoon at naibabaling natin sa iba. Kaya yung nangyari dito, sabi doon, dahil nagtiwala ka sa hari ng Syria at hindi ka nagtiwala sa Panginoon, kaya't ang hukbo ng hari sa Syria ay nagtanan sa iyong kamay. So ang sitwasyon po nila sa talata po na ito ay bunga ng pagtitiwala nila sa hari at pag-alis nila ng tiwala sa Panginoon. Pero still, number 2, still, kahit sila'y nasa gitna ng mga pakikipagdigma, isang malakas na kalaban yung nasa kanilang harapan, ang hinahanap ng Diyos yung mga taong tapat upang kanyang tulungan. Amen? Sabi doon, the eyes of the Lord range throughout the earth, to strengthen those hearts are fully committed. Basta't ang isang taong nagtitiwala sa Panginoon, ang isang taong lubos ang pagkakalagak ng kanyang puso sa Panginoon, ang isang taong committed sa Panginoon, anumang sitwasyon, malalampasan. Why? Because the eyes of the Lord throughout the earth strengthen those hearts are fully committed to Him. Meron siyang backup. Yung mga taong committed kahit na anong sitwasyon, yung mga taong nagpapatuloy kahit maraming pagsubok, yung mga taong sumusulong kahit na napakarami ng suliranin, yung mga taong patuloy na nagtitiwala sa Panginoon sa laki ng problema, na doon makakalampas siya. Why? Merong tumutulong sa Kanya, merong nagpapalakas sa Kanya. Amen? Merong isang nakamasid sa Kanya at hinahanap siya upang siya'y palakasin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, the Lord is my strength. Ang Diyos ang aking kalakasan. Sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Totoo po yun. Why? Dahil ang sabi dito, kapag ang isang tao ay tapat, papalakasin siya ng Panginoon. Tutulungan siya ng Panginoon. Kahit pa anong sitwasyon at kahit pa anong panahon.
Sabi dito, the eyes of the Lord range throughout. Sa Tagalog po, nakalagay po dyan sa King James Version, verse 9, sapagkat ang mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala ng matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa Kaniya. Ikaw ay gumagawang may kamangmangan sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga pakikipagdigma. Kasi nga po, yung kanilang tiwala ay inilagak nila sa hari ng Syria. Pero ganun pa man, kahit nagkakaroon sila ng digmaan, dahil sa bunga ng kanilang ginawa, still, ang Diyos ay naghahanap ng mga taong tapat, mga taong nakatalaga sa Panginoon upang Kanyang palakasin, upang makalampas, upang makapagpatuloy. Kaya ang isang taong committed sa Panginoon, walang option para umatras. Walang option para tumalikod. Ang mga taong committed sa Panginoon, makapagpapatuloy. Kahit na gaano kalaki ang problema niya, malalampasan. Why? Because nandoon ang Diyos. Papalakasin niya ang puso ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Papalakasin niya ang puso ng mga taong committed sa Kanya. To strengthen, para makalampas, para makatayo, para makapagpatuloy. Amen? Alam niyo, ang isang bagay na ginagawa ng isang tao at hindi siya committed doon sa bagay na yon, hindi siya magtatagumpay. Kahit na sa anong larangan mo. Pag ikaw sa trabaho mo, hindi ka committed, hindi ka magtatagumpay. Kailangan, anuman ang ginagawa natin, committed tayo doon para tayo makapagtagumpay. Para magawa natin ng maayos, para magkaroon ng magandang resulta, anuman ang ginagawa natin sa trabaho, sa pamilya, sa eskwelahan, o anuman sa church, o sa gawain, sa ministry, lahat po yun nangangailangan ng commitment. Nangangailangan na committed dapat ang isang tao. Nakatalaga ang isang tao doon sa kanyang ginagawa para magkaroon ng magandang bunga. Magkaroon ng resulta. Dito, ang katalagahan natin, ang pinakamagandang resulta na makukuha natin kapag nagtalaga tayo sa Panginoon. Sabi rito, ang Diyos laging nakatingin upang tayo'y tulungan. Ano po ang susi? Kailangan tapat tayo sa Panginoon. Kailangan makapagtapat po tayo sa Diyos. Kailangan makapagtapat tayo, anuman ang sitwasyon, anumang panahon, makapagtapat po tayo sa Panginoon. Amen? Alam ko po na marami tayong suliranin. Maaring bunga ng ating mga ginawa o maaring hindi ito yung talagang haharapin natin na hindi sinasadya. Trials, problema, isipin, alalahanin, maaring sa pamilya, sa trabaho, sa eskwelahan, sa kaibigan, o saan pa man. Pero isa lang ang tiyak. Isa lang po ang tiyak. Ang Diyos laging naghahanap, laging nagmamasid ng mga taong tapat sa Kanya upang Kanyang palakasin, upang Kanyang tulungan. Amen? Ang pinakamagandang pwede nating mabaon sa umaga pong ito, magtapat po tayo sa Panginoon. Lahat ng ginagawa po natin, pagtapatan natin sa Panginoon. At kahit na pinakamaliit na bagay, nagawain natin para sa Panginoon, ipagtapat natin sa Panginoon. Kung mag-commit tayo sa Panginoon, italaga natin yung sarili natin, anumang panahon, anumang sitwasyon, magtapat tayo sa Panginoon. Napakagandang isipin ng isang tao na alam niya na kahit anong sitwasyon niya, merong Diyos na nakatingin sa kanya para siya'y tulungan, para siya'y palakasin, para siya'y tulungang makalampas, para tulungan siyang palakasin. Kung siya'y nanghihina at hindi makatayo, para siya'y itayo ng Panginoon. Para siya'y palakasin ng Panginoon. Napakaganda po noon. Sabi doon, the eyes of the Lord range throughout the earth. Napakaganda. The eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those hearts are fully committed. Amen? Yung pagtatapat natin, yung commitment natin sa Panginoon,
kailangan nakakommit talaga tayo. Kailangan committed talaga tayo sa Diyos. Ano man ang ginagawa natin, anumang sitwasyon, kasama man natin ang mga kapatid sa Panginoon, kasama man natin ang mga unbeliever, kasama natin yung mga kaibigan natin sa labas na hindi pa mga mananampalataya, kailangan tapat pa rin tayo sa Panginoon. Nasa trabaho man tayo, tapat pa rin tayo sa Panginoon. At kahit nasaan tayo, makikita natin, nagtatapat tayo sa Panginoon. Ang pinakamagandang resulta, alam nating may Diyos na nakatingin sa atin upang tayo palakasin, upang tayo ay tulungan. Amen? Sabi po nung narinig ko, bata pa ako sa isang television, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Purihin ang Panginoon. Amen? Iwanan ko po sa atin, mga kapatid, ngayong umaga, fully committed o being committed sa Diyos, napakalaki po ng magiging impact nito sa buhay ng isang mananampalataya na nagtatapat sa Panginoon. Kaya makikita mo, na-encourage ako. Minsan may mga kapatid tayo na nakita ko talagang napakalaki ng kanilang problema. Minsan pag tiniisip ko at tinitingnan ko sila, sabi ko, pinagpala na sila ng Panginoon. Bakit? Sa laki ng kanilang problema, sa laki ng kanilang pinagdadaanan, nakikita ko, hindi sila nagpapabaya, nagtatapat sila sa Panginoon, nagpapatuloy sila sa Panginoon, naglilingkod sila sa Panginoon. Sabi ko, matindi ang biyaya ng Panginoon para sa mga taong ito. Na alam kong nakita ko talaga na napakabigat ng kanilang sitwasyon. Pero still, nandun pa rin ang paglilingkod nila. Nandun pa rin yung apoy at init ng kanilang paglilingkod. Minsan sabi ko dati, ano kaya ang meron sa taong ito? O ano kaya ang ginagawa ng Diyos sa taong ito? Na kahit na hirap, nandun pa rin yung, alam mo yun, sabi ko, matindi ang biyaya ng Diyos na nararanasan. Matindi ang biyaya na nararanasan ng taong ito mula sa Diyos. Minsan hindi natin maipaliwanag, pero naniniwala akong matindi ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng kapatid na ito. Why? Sa laki ng problema, nagpapatuloy siya. Amen? So, ibigay ko lang po yung conclusion ko. Mga kapatid, magtapat po tayo sa Panginoon. At ang sabi ng Diyos ay lagi siyang nakatingin upang tulungan, palakasin yung mga taong tapat sa Kanya. At kapag ikaw ay naging tapat at naging napalakas ka ng Panginoon at nagtagumpay ka sa isang pagsubok, nagtagumpay ka uli sa another na pagsubok, nagtagumpay ka sa mas malaking pagsubok, lalo kang magtatapat sa Panginoon. Ang suma total niyan, magtapat sa Panginoon, tutulungan ng Diyos para makakalampas sa pagsubok, magtatapat ka lalo sa Panginoon. Saan po ang uwi pa rin noon? Pagtatapat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen? Ulitin ko po, saan man tayo nandun, sino man ang kausap natin at kaharap, yung pagtatapat natin sa Diyos. Una sa Panginoon. Ano pong naging kasalanan nila? Yung pagtitiwala nila ay naibaling nila sa iba, sa hari ng Syria. Pero ngayong umaga, iwan ko po sa atin, saan man tayo nandun, huwag nating ilagak ang tiwala o katapatan natin sa anumang bagay o sino pa man. Ilagak natin sa Panginoon. At ang Diyos, naghahanap ng mga taong tapat upang Kanyang tulungan para makalampas sa pagsubok, para lalong magtapat sa Panginoon. Amen? Iwanan ko po sa atin ito, mga kapatid. At saan man tayo nandun, apply po natin. Amen? Purihin ang Panginoon. Tayo po ay umuko, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Ngayong umaga, Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong paalala sa amin ngayong umagang ito na mahakbangan po namin maghapon, na malalakaran po namin, na kung meron man kaming mga kapatid, Panginoon, na nasa mabigat na pagsubok, kung meron man kami mga kapatid, Panginoon, na meron silang malaking suliranin, maaaring ito po yung financial, emotional, mental, physical, spiritual, o ito man, Panginoon, iba't ibang uri ng karamdaman. Kung meron man sila, Panginoon, na
mga hinaharap na suliranin. Panginoon, tulungan nyo sa lahat ng sitwasyon na yon ay makapagtapat ang inyong mga anak. Manatili yung katapatan nila, manatili yung pagtitiwala, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Nang sa ganun, Panginoon, nandoon yung pagpapalakas, nandoon yung pagtulong po ninyo sa amin, Panginoon. Kagaya ng pinag-aralan namin. Lagi kayong naghahanap ng taong tapat upang inyong tulungan, Panginoon. Kaya tulungan nyo kami na maging tapat, tulungan nyo kami na makapagtiwala sa inyo anumang panahon, anumang sitwasyon, Panginoon, magtatapat kami, O Diyos. Sa umaga pong ito, dinideklara po namin, Panginoon, ang inyong mga salita na patuloy na malalakaran namin at patuloy na mahakbangan namin, Panginoon, magiging guides po namin, O Diyos, sa maghapong ito, sa susunod na mga araw at sa susunod pang mga araw, Panginoon. At sa susunod na buwan, O Diyos, at patuloy naming lalakaran habang kami nabubuhay at magtatapat sa inyo. Sa pangalan, nginawasak namin ng anuman ang umaagaw ng atensyon namin ng pagtitiwala sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. In the name of Jesus. Anumang mga bagay na mas pinagtitiwalaan na namin, bagay man ito, trabaho man ito, tao man ito, anumang bagay, winawasak namin, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tulungan nyo kaming makapagtiwala sa inyo sa lahat ng panahon, anumang sitwasyon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dinideklara po namin ang inyong pangunguna at patuloy na pagkilos, O Diyos, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon, magandang umaga po sa bawat isa, pagpalain po tayo ng Panginoon. Ulitin ko po, sabi doon sa, narinig ko nung araw pa, ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Pagpalain po tayo ng Panginoon. To God be the glory po.